Hello mga chinggo, day off ko pala ngayon, kaya ako'y naghahanap ng makakain dito sa bahay at walang makain, my god. So naisipan kong gumawa ng leche flan kasi nagki-craving din yung anak ko ng matatamis. Alam niyo na pag malapit na ang ano tawag dito, kabuwanan ng mga kababaihan ay naghahanap ng matatamis na pagkain. At dahil nga ubos na aming itlog, ay lumabas ako upang bumili ng itlog sa aming kapitbahay na Mart. At dito naman ay ubod ng mahal sapagkat nasa kabahayan siya nakapwesto. Pero wala tayong magagawa at ayaw kong lumakad ng malalayo, sapagkat malamig at nakatsinelas lamang ang inyong adyuma. So kunwari lang ako dyan ikot-ikot para humaba ang aking video. At hindi ko pala alam kung saan nakalugar ang itlog. Kaya akin tinanong ang tindera or may-ari yata ng Tebak Mato. Sira na di saya? Okay, so nandito lang pala ang keran or itlog. At ang mahal niya guys, no? Nasa kulang-kulang 9,000 na lang. Bego na lang kulang pang mag 9,000. So, tapos na tayong bumili at uwi na tayo. Nahihirapan ako magbukas ng pinto sapagkat ako'y nagbi-video. So, lakad-lakad lang. Nasa unahan lang ang aming bahay. So, ayan na nga, mag-prepare na tayo. Maghuhubad lamang ako ng aking jacket habang naka-play ang aking kiyok or seminar na pinapagawa sa aming company. So ayan, magbabasag na tayo ng 10 itlog. So ganito na talaga ang buhay. Kahit may trabaho tayo ay kinakailangan nating may gagawain o may kukutkutin sa ating bahay upang tayo ay hindi maboring sa ating day off. At natapos na ang 10 itlog ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila paghihiwalayin dyan. Yung yellow at white egg. Napanood ko lang pala ito sa isang video at very effective siya guys. Subukan nyo. At talagang very interesting. Charot. At dahil nga first time kong gawin ito, ay parang medyo dandahan muna tayo. Baka mabasag yung yellow. So, ganyanin nyo lang siya guys, no? Ay, hindi siya mababasag yung yellow egg. At, ang galing ng paraan na ito. Kaya nasubukan ko siya. First time ko palang ganyanin yan. Ow! Last na nga lang, ikaw eh. Ayaw pang mag-separate dyan sa iyong bahay. Ayun, may white. Hindi na ano. So, ayan na siya. Babasagin na natin siya. At dahil marami kaming fresh milk at malapit na siya mag-expired, kaya ito ang aking ginamit. At isang can ng ang tawag dito, condensed milk. Tinry ko palang gamitin dito sa induction ang aking molder ng cake. Kasi yung maliliit na lanyera ay hindi pwede dito sa induction kasi dapat stainless. So ayan, okay naman siya. At yan ang ginamit kong molder sa leche flan para isahan na lang at malaki kasi nakakapagod yung maliliit.
1 half cup pala ng white sugar yan, at ikot-ikutin nyo lang paghalo para hindi siya magbuo. So naglagay lang tayo dyan ng 1/4 teaspoon ng salt at ilang patak ng vanilla essence at saka ilang patak na rin ng pure calamansi juice. At dahan-dahanin nyo lang siya guys paghalo para hindi siya mag-bubbles. Iyon ang pinakaparaan upang very creamy ang ating leche flan. At salain nyo siya 3 beses pang last na dito sa molder. Kaya sinubukan kong ganyan na paraan at napatunayan ko talaga na very creamy ang ating leche flan at wala siyang mga bubbles. At nagpainit na pala ako dyan ng tubig na kulong-kulo at hinaan natin yung ating induction ng number 2 lang para maluto siya. At 1 oras siyang nakaganyan na sinalang, parang yung ano. Tapos iti-test nyo lang sa toothpick kung so yan ang aking cake. Lulutuin lang natin dyan din sa i-stem lang din natin siya at nilagyan ko siya ng chocolate chips. At ayan na ang ating pinalamig na leche flan at ilalagay natin sa ref ng 2 hours. At ayan na nga siya, malamig na siya, gagayatin natin siya at ang syarap. So, ang daming caramel sauce. So, try natin kainin, guys. At masarap pala siya pag may kalamansi, walang amoy ng itlog. Okay, thanks for watching.